kriminal nga na mga na-convict sa RTC, automatic i-remit yan sa provincial jail o sa DGMP provincial facility ng DGMP, Bureau of Jail Management and Penology. Bakit sila hindi? That's another question. Number two, na dapat masagot ni Martin Romualdez, bakit pinayagan ni Martin Romualdez bilang Speaker of the House ni Tambaluslos na may maupo na kriminal na kagaya ni Franz Castro na convicted, isamantalang si Arnie Teves, bagamat suspect siya, si Congressman Arnie Teves ng Negros Oriental na tumakas na rin sa bansa, bagamat suspect siya sa doon sa Pamplona massacre na ikinasawi nila Governor Ruel Digamo, who was a good friend of mine personally, na tinulungan din po namin yan ng mga dating kadre para wag mamatay noong panahon na aktibo ako sa NTF-ELCAP dahil kung lumalaban din po yan sa CPP, NPA, NDF si Governor Digamo. Hindi pa naman na-convict si Arnie Teves, hindi pa nga na-arraign o hindi pa nabasahan ng kanyang hapla o ng complaints na isinabmit sa korte o na i-file sa korte. Hindi pa nga siya na-custody ng gobyerno. Nasa Timor-Leste siya. Bakit in-expelled na nila Martin Romualdez at ng mga kasabwat nila? Diba? Si Franz Castro, bakit hindi expelled? Bakit hindi siya patalsikin at sipain sapagkat siya mismo ay convicted na? At pangalawa, or pangatlong punto, bakit hindi man lamang sa minimum inobliga ni Martin Tambaluslos Romualdez si Franz Castro na mag-leave of absence at maglagay ng kapalit na ACT teachers, Communist Party representative sa loob ng Kongreso in behalf of ACT, party list ng Communist Party, the Philippines. Leave of absence. Bakit nag-i-enjoy siya ng kanyang sweldo at ng mga milyones na MOOE, liquidation by certification, na hindi nila binubunyag at inilalantad sa taong bayan at pinapalusutan nila ng mga kung ano-anong mga certification lang without any audit receipts and proof kung paano nila ginastos ang milyones na mga pondo by the hundreds of millions. Bakit nakaka-access si Franz Castro? Pang-apat, bakit siya nagpapasite in contempt ng resource persons? Convicted criminal ito. Yan ang binabanggit ko na lumalala ang maruming laro ng politika ni Marcos at ni Romualdez. Ang sindikatong Marcos Romualdez. Portado na kasi ang tawag ng iba dyan, evil triumvirate. Ang tawag ko dyan ay Troika Syndicate. Pag sinabing Troika, tatlo. Correct. Marcos, Bongbong Marcos Jr., Lisa Marcos, and Martin Romualdez. Correct. Yun po ang Troika Syndicate. Pwede rin pong tawagin na evil mafia. Yun po ang triumvirate ng evil mafia. Sa loob ng sila po ang talagang nagpapaandar ng maruming laro na ito. Kasi si Lisa Marcos, wala namang poder yan na totoo na nanggaling sa taong bayan. Pero ang poder ng kanyang asawa, inaabuso at ginagamit niya. At siya ang nagpapatakbo ng kung ano ang gawin ng kanyang asawa dahil ang kanyang asawa ay walang bayag, walang paninindigan, incompetent, hindi marunong magdala ng pamahalaan, walang leadership qualities at flower base. At ang isa, ang pinsan. So the center of powers sa Marcos presidency ay wala nakasentro kay Marcos Jr. na sa asawa at sa pinsan. At si Marcos, ang kanilang robot power facilitator. Robot lang talaga siya. Dahil siya ang inelect in an open elections. Siya ang nanalo doon. But the exercise of the powers of the president ay wala sa kanya. Ceremonial president siya. Pag may parade in review sa mga armed forces of the Philippines sa mga kampo, pinupuntahan niya. Pero minsan na nagpa-parade in review, si Martin Romualdez feeling presidential. Feeling presidente. Diba? Pinagpalang umaga, turquoise blue for Eric, Mylene Acosta, best in declamation awardee, Sikoting, yes. Parang oratorical contest, no? Akala niya nag-i-speech siya sa entablado nung elementary at high school tayo. Ganun ang mga pirada niya eh. Wala talaga. This is a ceremonial, good for nothing, flower-faced president. Yan po si Marcos. Ang problema niyan, ang levers and control of power
na sa asawa at sa pinsan. Pinsan. Pero dahil siya ang na-elect, kailangan nilang buhay si Marcos Oo. at umaandar bilang robot facilitator of power nila. Yan ang problema kung bakit itong mga komunistang terorista kagaya ni Franz Castro, Nabuhay. Raul Manuel at ni Arlen Brosas na mamayagpag sa pondo, na mamayagpag sa pag-abuso sa poder, at grabe ang paggamit sa kanila bilang mga pitbull at rottweiler at doberman ni Martin Romualdez at ni Marcos para mag-atake sa mga totoong naglilingkod sa ating bayan at mga totoong leader natin na nag-ayos ng ating pamahalaan like Rodrigo Duterte. At ngayon ay ipinagpapatuloy ang ganyang legacy of good governance ng kanyang anak na si Inday Sara Duterte. So klaro tayo dyan ha, Yes. kung ano ang political crisis na ito. Mali po na i-concentrate natin kay Martin Romualdez o kay Lisa ang ating paniningil. Bagamat may pananagutan ng dalawang mga hinayupak na ito na abusado sa poder ng pagkapresidente ni Marcos Jr., the real accountability is in Marcos. That's why he has to be removed from office. Dapat matanggal na si In Marcos. peaceful and legal means. Ulitin ko ha, in peaceful and legal means. Hindi po revolusyon, hindi po pag-aalsa, hindi madugo, hindi pag-aarmas. Mayroon po tayong opsyon na kapag incompetent at inotel ang presidente, the Filipino people can withdraw their sovereign mandate to the president by calling for his resignation. Thank you, Meg Raso, sa pagpapakulay. Deeply appreciated po. Hindi po mali na manawagan ang taong bayan ng resignation ni Marcos to step down from office sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay hiniram lamang niya. Thank you, Meg Raso, again. Hiniram niya lang sa taong bayan. Delegated sovereign power from the people yan. Even ito mga tuwadkom at abusado at Diyos-Diyosan at hari-harian ng mga congressman, sila po ay umihiram ng kapangyarihan sa mamamayan. The powers of the sovereign people are the real source of power and authority of anybody occupying a public office, being appointed man or elected, all levels, including ang mga hukom, including po ang mga kongresista at mga senador, lalo na si Marcos bilang Pangulo ng Bansa. Mali po ang pagtingin ko na ang focus ng atake natin personal kay Marcos, sa kay Martin, sa kay Lisa. Let's bring the accountability to the Kay president. Marcos, oo. Because kapag nawala si Marcos, mapuputol na rin ang illegal na pangingialam at pagmamaniobra sa kapangyarihan ng mga sindikato ni Lisa Marcos at ni Martin Romualdez. Because their levers and control of power will be eliminated the moment Marcos Jr. is removed from office by means of peaceful and legal way upon the call of the sovereign will of the people. People power bang iniisip ko? Yes. Correct. But it cannot be forced upon the people. It can only be called upon. Hindi po pwedeng armed forces of the Philippines ang manawagan yan. Because the armed forces of the Philippines cannot be the arbiter of Ang power. masa. They cannot determine sino upo at sino tatanggalin sa kapangyarihan. But they can only support and respect the sovereign will of the people in their collective action of the Filipino people kapag nagkumilos po ang respectable and strong numbers of the people to generate a political movement or a social movement that will make a stand-off against the president to call him down, to step down from office or resign from his office as president. The most that the armed forces of the Philippines can do together with the Philippine National Police in the security sector is to respect and protect the guarantee of peaceful assembly of the people, and then they can call out the president by withdrawing their support to the commander-in-chief in order to abort a political crisis in government. Yan ang pwedeng gawin nila, but they cannot call out immediately the president without the factor of people massing up in public assembly calling for a people power on the basis of their sovereign will for the president to step down and make a constitutional transition of power, which is ang constitutional succession si Sara Duterte. Now you can understand, mga kababayan, bakit tinatarget nila Martin Tambaluslos at ng kanyang mga aliporis na mga
ganit at sakim sa kapangyarihan at pundo ng mga kongresista at ng kanilang alipores at mga asong ulol na tagapag-atake na mga komunistang teroristang party list nila like Franz Castro. Sinisingle out nila si Vice President Sara Duterte. Si Rodrigo Duterte target nila pero wala na sa kapangyarihan si Pangulong Duterte. He is now a political figure, an inspiration for the Filipino people. But the power that can be generated from the people's will should be targeted or should be directed to Vice President Sara Duterte as the duly recognized and duly guaranteed constitutional legal successor to the office of the President. Now you can understand bakit tinatarget ng lahat ng mga alipores at mga maruruming operator sa political operations na ito ni Martin Romualdez, ni Marcos at ni Lisa, si Sara Duterte, because she is the constitutional successor. She is the president in waiting. Thank you, Hirondina Jackman, for pakulay. Appreciate ko po. So, klaro tayo mga kababayan. This is beyond our personal affiliations or personal affection to the brand of leadership of the Duterte. This is about the legitimacy and validity ng pagiging tama ng pagtingin natin na nagkataon na ang may mabuting programa, may mabuting track record sa politika at sa ganon din po sa pamamahala ng ating bayan at ng ating gobyerno ay ang mga Duterte. So, sila ang ating magiging alternative leaders kasi hindi pwedeng magkaroon ng vacuum. We're calling for the President to step down tapos wala tayong alternative. Hindi pwedeng tayo ay magkaroon ng revolutionary government kaagad because it will be illegal. Hindi sasama dyan ang Armed Forces of the Philippines. Ang mangyayari niyan parang junta, kagaya sa Myanmar. At kapag junta po yan, civilian military junta, mahirap kilalanin po yan sa mga association of countries like sa United Nations at sa mga ibang malalaking bansa. They might not legitimately recognize the constitution of a revolutionary government like civilian military junta. Mahirap po yun. Magulo. Doon tayo sa legal legitimate succession of power na nangyari noong People Power 2 sa kay Erap Estrada. Kasi sa People Power 1, the government almost went into vacuum. That was the revolutionary condition kay Cory Aquino. Pero nakita natin kung paano sinamantala ng mga dilawan, kagaya ng mga remnants ngayon ng surviving ng mga dilawan na oportunistang politiko like Hontiveros de Lima and Trillanes. Hindi naman tayo papayag na magkaganon. Pero pwede bang umabot na magkaroon ng revolutionary government? Kapag naupo si Sara Duterte, pwede pong mangyari yan na magkaroon ng change of government system at habang ang pagtingin at pag-unawa ng taong bayan ay pwede pa papaguhin natin ang sistema ng pamamahala na hindi makapasok sa Kongreso. Dapat ang mga kagaya ng mga komunistang teroristang sila Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Rosas at itong mga walang utang na loob sa mamamayan at abusado sa poder at kapangyarihan at pundo like si Boy Tapang-Tapangan, Boy Contempt, NPA Calderong NPA, si Paduano, si Pimentel, si Suarez, si Kimbo, si Saldico, si Martin Romualdez, pati itong si Pastor Culucoy Benny Abante at si Ako. Dapat ang mga ganyan hindi yan pumasok sa Kongreso. Abusado, hambog, walang respeto sa karapatan ng ordinaryong mamamayan, abusado pa sa poder at pundo. So, dapat baguhin talaga yan ni Sara Duterte kapag siyang naupo. It's me, Joy. Thank you sa pagpapakulay. But we cannot do it immediately unless Sara Duterte is now the president of the country. Please nakikita ninyo yung kalagayang ito. Kaya tinatarget si Sara Duterte because she is the real president in waiting. Kaya ang kanilang target sa kanya, dahil wala silang ma-issue na mga incompetent na uri ng pagka-leader si Sara Duterte at wala rin silang ma-issue na siya ay nangungurakot, they're trying to paint mud or putik. Pinuputikan nila ang pagkatao at integridad at dangal ni Sara Duterte.
by attacking the confidential fund na i-download lang sa kanya 2022 pa. Ulitin ko, pundo yun ng tatay niya na remaining siguro mga 50% or 45% of the budget ng Office of the President, hindi inubos ni Pangulong Duterte, iniwan niya yan kay Marcos Jr. Pagpasok ni Sara Duterte, wala siyang budget na may gagalaw. Dahil nga wala namang malaking pondo si Leni Robredo bilang Vice President noon. Hindi rin siya humingi ng malaking pondo noon. Kaya nagingi siya ng support for confidential fund operations ng kanyang opisina sa Office of the President na budget. Kay Marcos, inaprubahan nila yan. And in fact, in the first part of these scandalous attacks against Sara Duterte, it was no less than Lucas Bersamin, the current Executive Secretary of Bongbong Marcos, who happened to be the former Supreme Court Chief Justice, ang nagsabi na ang pag-download ng 125 million pesos from the contingency fund, confidential fund of the Office of the President to the Office of the Vice President, 122 million pesos was regular and a prerogative of the President kung saan niya ibibigay. Pero ngayon tahimik na sila at sila ay nagiging parte sa pag-discredit at pag-atake kay Sara Duterte. So saan dapat mag-report si Sara Duterte ng 125 million liquidation and utilization ng 125 million confidential fund niya noong 2022? Hindi po sa Kongreso. Hindi po kay Franz Castro sa pupols na nagdudunong-dunungan na teroristang criminal convict na si Franz Castro. Hindi po dapat siya doon mag-report sa Congress. Not even kay Martin Romualdez. Si Sara Duterte should report kung paano na-utilize ang budget na yon na confidential fund from the confidential fund of the Office of the President, number one, to the Office of the President. And I think she did it. I believe so. And then, nag-liquidate at nag-report na rin siya sa Commission on Audit. Wala pong tungkulin o karapatan o anumang mandato ang Kongreso na makialam sa audit process. Correct. It's the mandate of the Commission on Audit. COA po ang may karapatan dyan. Malinaw tayo dyan. Illegal at abusado at wala sa lugar itong ginagawang pag-iimbestiga nila kay Sara Duterte on confidential fund in the guise of their protecting public funds. Samantalang sila nga ayaw nilang posisiin ang confidential fund ng presidente na umaabot na higit 5 bilyon kada taon yan. Kasi alam nila bawal yan sa batas. There is a limited protocol of audit process na pwede mong gawin sa Office of the President, lalo na pertaining to confidential funds. Kasi nga siya ang pinuno at pinakamataas na opisyal ng gobyerno. He is entitled and he has the privilege for that. At si Sara Duterte ay mayroong pribilehiyo para dyan bilang pinakamataas na opisyal ng bansa. So klaro tayo hindi obligado mag-report o mag-explain si Sara Duterte sa Congress because she did all the report to the Office of the President in 2022 and also to the Commission on Audit. Yes. During that time, Correct. na hindi naman dapat ito binubusisi sapagkat kung bubusisiin natin ang lahat ng confidential fund and intelligence and security funds, you will open up the floodgates of a very dangerous national security nightmare. Kasi bubusisiin mo na rin ngayon pati ang confidential fund ng presidente. Bubusisiin mo na rin pati ang confidential fund and security intelligence fund ng National Intelligence Coordinating Agency, NICA, ng ating Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines at ng iba't ibang mga intelligence sectors and security-related agencies. What will prevent the CPP, NPA, NDF na pakialaman ang mga assets at informante ng gobyerno na tumutulong sa pagbibigay ng impormasyon at tumutulong sa mga operations kagaya namin noong panahon ni former President Rodrigo Duterte upang labanan ang mga terorista, kriminal, mga sindikato, at mga komunistang terorista kagaya nila Franz Castro na nag-i-infiltrate sa gobyerno, nagre-recruit ng kabataan, nag-i-infiltrate at nagre-recruit sa iba't ibang sektor at pumupundo at nagbibigay suporta sa New People's Army para magsagawa ng pinununog, pangbubomba, pang-ambush sa ating mga pulis, mga sundalo at sa ating mga industriya na kanilang sinisira pati mga negosyo at investments. Who will prevent
dito sa CPP, NPA, bobo din ito si Martin Romualdez. Pinapayagan niyang gawin ito ng mga komunistang teroristang grupo in the guise of oversight function of Congress na kanyang bubuksan into the floodgates of a dangerous political and national security nightmare ang ating bansa. Sapagkat ang layunin ng CPP, NPA, NDF ay i-identify sino-sino mga informante na tumutulong against communist terrorism at nag-identify ng mga operations ng CPP, NPA, NDF kung kaya nagiging successful ang security operations ng gobyerno, lalo na ng Armed Forces of the Philippines. Diba? Klarong-klaro mga kababayan kung ano po ang dangers na ito. Kaya dapat pusasan at arestuhin ito si Franz Castro. Hindi si Attorney Sorayca Lopez ang ipinakulong. And by the way, mga 2 weeks from now, ako po at si Dr. Lorin Badoy ay mag-iisang taon na po ang aming pinanggalingan na sitwasyon na kinontempt din po kami dyan at almost 8 days kami nag-hunger strike to protest itong abusado, arbitraryo at mapang-abuso at mapang-alipusta na uri ng paggamit ng contempt powers ng Kongreso na pati mga komunistang teroristang tagapagpapagsak sa gobyerno ay ginagamit na rin para sa sariling interest nila at upang magkagulo tayo sa politika at atakihin nila ang pinakamasugid na lumalaban sa kanila na pinakamasigasig ang mga Duterte na siyang lumaban ng tudo-tudo sa mga komunistang teroristang ito. That's the reason na sila po ay willing na wag atakihin muna si Marcos Jr. kung hindi ang mga Duterte muna. At pupunduan sila ni Martin Romualdez. That's the bargain of it. Do you think hindi alam ni Martin Romualdez na ito ay mga komunista at mga terorista? Alam niya. Alam niya yan. Alam niyo po ba na we gave a briefing Mga attack dog na yan twice sa Office of the Speaker of House of Representatives noong panahon ni Alan Peter Cayetano at si Martin Romualdez that time I think was majority floor leader pa or one of the deputy speakers. I'm not so very certain about it, but he was there at the Office of the Speaker at pati si Lord Alan Velasco at marami pa. They were 30 or 40 of them na malaking bulwagan yun, may extended conference room. Isa po ako sa nagsalaysay. It was a meeting called upon by National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, presided by Speaker Alan Peter Cayetano when he was still congressman at Speaker of the House alone. So, alam nila kung ano ito. Alam nila kung sino ang mga ito. But what are they doing right now is called opportunist and conspiratorial operations. Dahil walang bayag si Martin Romualdez at si Marcos at si Lisa na sila ang lumaban sa political arena at political operations against the Duterte, they are making back dogs out of the communist terrorist operators infiltrating Congress and infiltrating the government like Franz Castro para umatake and ang mga kasama niya. Clear na sa inyo ha? So, hindi po pwedeng sabihin ni Martin, wala kong alam dyan. What's the bargain here? Ang tawag po dyan, quid pro quo. It's spelled Q-U-I-D-P-R-O-Q-U-O. Quid pro quo. Ano po ang bargain? Ano po ang negosasyon dyan ni Martin Romualdez? Sige, durugin nyo at atakihin ang mga Duterte at mga alipores na mga Duterte at mga support group like SMNI, Pastor Kibuloy, yung mga sina Badoy, sina Eric, Pira, si Sara, si Digong, Pira, atak. Basta wag lang si Marcos Jr. Ako ang bahala sa inyo. That's the quid pro quo. Alam nyo ba nang tinira nila last year si Sara Duterte on the floor nang pinahiya nila Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel? We have received information. And until now, hindi dinideny ni Martin at ni Marcos that they gave 300 million pesos as bonuses. Tagwa 100 million in terms of projects and in terms of ayuda access and in terms of cash. More than 300 million ang nakuha nitong tatlong alipores ng CPP, NPA, NDF. And what do you call that? That is a crazy, stupid political operations na alam ng taong bayan kung anong kulay ng mga ito just because you want to destroy your political rivals, the Duterte, lalo na si Vice President Sara Duterte, si former President Rodrigo Duterte, makikipagkutsabahan ka
sa CPP, NPA, NDF. That is the problem now. The AFP cannot speak out. The National Task Force to End Local Communist Armed Conflict cannot speak out. Kasi pag nagsalita sila, ang kanilang career, ang kanilang perks and benefits and privileges mawawala at pwedeng ma-floating status sila. Pero ako, floating din ako, pero nandyan kayo. Wala na akong consultancy sa gobyerno. I am no longer recognized as a subject matter expert about communist terrorism. Hindi kagaya sa panahon ni Pangulong Duterte. So floating din ako. But I would rather choose principles and find ways to live and survive for my family than being part sa isang bulok na sistema ng mga sindikato at ala kriminal na uri ng pamahalaan ni Marcos Jr. We cannot blame the generals. We cannot blame our colleagues remaining there at the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. They have their own choice, they have their own decision. Kita niyo sa kaso namin kahapon kay Carol Araulio, kami na lang. Kami na lang ni Ma'am Lorraine Badoy at ni Atty. Busantog ang nandun. At si Mark Tolentino, si Atty. Mark Tolentino na nagvo-volunteer. Siya ang nagpapagasolina at pagkatapos ng hearing, may hearing pa siya. So dahil hindi ako pwede makahitch sa kanya, naglalakad ako. I rode a jeepney, yung mini jeepney, then ako po'y nagtatricycle. Suporta sa amin ng gobyerno. Pero ang kaso namin, Carol Araulio, sa Martes Teddy Casino. Yung isa kay Atom Araulio. All of this related sa aming naging function noon. To fight by way of information in order to expose the real evils, ang totoong mukha at mga modus operandi ng CPP, NPA, NDF. We helped so much and invested our own life and comfort to this, only to find out na kami lang maiiwan in the last. At ngayon, nanunumbalik ang CPP, NPA, NDF through urban operations, through party list and government infiltration, through the auspices and support of Martin Romualdez. Sinong naninindigan kina ka-Eric? Kayo lang. Kayo lang po, taong bayan. You are the source of inspiration of ka-Eric. Ako po ba ay nahihirapan sa sitwasyon ko? Opo. Pwede po ba akong patayin anytime? Pwede po. Pwede din po ako. Target talaga ako ng CPP, NPA, NDF. O si Ma'am Lorraine, si General Parlade, at lahat po ng mga dating kadre na bumalik loob. Pero among them, sa mga dating kadre, si ka-Eric po ang talagang masakit na masakit ang loob nila dahil tinamaan sila ng pagbubuo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kita nyo nangyari kay Pastor Kibuloy, sa SMNI, sa KOGC, lahat yan orchestrated at sinusulsulan hindi lamang nila Trillanes at Hontiveros na nakikinabang sa kasalukuyang kotsabahan at conspiracy nila Marcos, Lisa, Romualdez at mga aliporis nilang purong walang prinsipyo kundi pera at mga personal na mga kabenepisyuhan nila. Ang CPP, NPA, NDF po ang nakikinabang sa tumitinding political na hidwaan na ito ngayon sa ating bansa. So, Clary, 1981, if you disagree every statement here, why not leave? Sino sa 1981? Hindi ko siya nabasa. Nandyan ba siya, December? Anong sabi niya? Can you update me? Tapusin kay tagal-tagal nila tapusin kung kailan nabisto na siya. Opo, sige, December 21, lumalamon ka rin ba sa nakaw ng bayan? Hindi ko siya nabasa. Isa na ako sa taong bayan na nakikita ko ang mga ginawang mali ng mga Duterte. Okay, it's your opinion, December 21. Then you go and file a become a witness. File a case. Go to Martin Romualdez, go to the Tuwad Committee, volunteer as a witness. It's your right as a Filipino citizen. Kung yun ang paniniwala. At ito po ay forum ng katotohanan, hindi po ito forum ng bulahan. Pasensya ka na December 21. Ang ka-Eric Celis YouTube channel ay hindi forum para sa bulahan, sa mga politiko. Yes. Ito po ay forum ng real talk. Ito ay forum ng katotohanan. Katotohanan po sinasabi ko. Ito, Nakalikod mo ako. Babasahin ko ang post ni former Ambassador Rigoberto Bubi Tiglao, isang kolumnista ng Manila Times at naging mataas na opisyal ng gobyerno din ito. At dating naging kadre ito na una sa akin ito. Sabi niya, mga kababayan, ito po ang totoong kalagayan ng bansang Pilipinas 2 years into the office of Marcos presidency. Basahin ko
Ang presyo ng bigas 2 taon lang si Marcos, sumirit ng 22% nag-increase. Hindi mo ba yan nararamdaman December 21? Hindi ba bigas ang sinasaing mo? December 21, kung ano man ang tagline mo at sa mga naririto po mga kababayan, 22% po ang pagsirit ng presyo ng bigas. Minimum average to na mababa pa. Pagbaba ni Pangulong Duterte po, ang presyo ng bigas was only 43 pesos ang pinakamahal. Hanggang 45 pesos. Ngayon po, 55 to 60 pesos po. Ang matino-tinong bigas, below 50 po, hindi mo makakain yan. Halos pagkain pang aso yan at pang hayop. So that's 22%. Ang itinaas ng cooking oil, December 21, kung sino ka man po sa iyong tagline na yan. December 21, ang itinaas ng Sino ba cooking yung oil, December 21 kung na? namamalengke ka, 42%. Ito po yung mantika na ginagamit sa ordinaryong pagluto ng ordinaryong mamamayan. Unless ikaw po ay nagpapagrab food at ikaw po ay mahilig sa Jollibee at McDonald's, so hindi mo alam kung magkano ang itinaas ng cooking oil. Number 3, ang itinaas ng baboy, pork, yung sa merkado, 41%. So, ibig sabihin, talagang malala. Sa 2 taon lang ni Marcos, 22% o more than 1/5 of the price of rice ang itinaas. Hindi naman tumaas ang sweldo. Hindi naman lumawak ang kabuhayan at trabaho ng mamamayan. Kay Duterte mo ba isisisi yan? When Duterte came down from power, noong June 2022, ang bigas was only 43 to 45 pesos per kilo. Good quality rice. Ngayon, tell me December 21, kasalanan ni Duterte. Ang mga sinasabi ko, na ang inflation at ang food prices ay sumirit ng todo-todo. Pasensya na kayo, hindi ako naka-join sa discussion ninyo dito December 21 kasi nakapokus ako. Elden Espaldon, thank you sa pakulay. Kaya, kasi pag magbasa ko, hindi ko pa po kabisado, nawawala yung train of thoughts ko. I hope you understand, mga kababayan. But anyway, we will respect his opinion, but it does not follow December 21 na tama ka. Kasi the hard facts and the real ground situation, you should visit. Pumunta ka ng merkado kung mali ang sinasabi namin ni former Ambassador Rigoberto Bubi Tiglao. Ito pa, December 21. After the typhoon, kay Duterte mo isisisi na more than 10 billion at ngayon ay umakyat na sa 12 billion pesos sa magkakasunod na pag-atake at pagsalakay, pananalasa ng mga bagyo sa Luzon. Ang damage ng agriculture is 12 billion pesos. Kasalanan ni Duterte yan. Inubos na nila ang ayuda. Even the DSWD na siyang dapat nangangalaga sa mga social welfare benefit programs na ito at wala dapat sa kamay ito nila Martin Romualdez at ng mga kawatan at bulok na politiko, eh nawala na po at ubos na. Mayroon pang 45 days to go bago matapos ang taong 2024. Wala na po ang social welfare programs ng DSWD. Ubos na. Sabi ng DSWD. July 8, thank you sa pakulay. Naubos na. So sasabihin mo, December 21 kay Rodrigo Duterte yan. Kasalanan? Kapal yan. Sino ba yan ka, Eric? Yung December 21 na Sino yan. ba ang ayuda here, ayuda there na gumagawa? Upang bumili ng loyalty ng mga tao at ihanda sila na maging politically corrupt para pagdating ng eleksyon, sakaling hindi mabagong gobyerno into parliamentary system, akala ni Martin Romualdez ay mayroon na siyang political base sa pamamagitan ng pamimili ng loyalty ng mga tao through ayuda here, ayuda there na pundo ng taong bayan. Kita mo ano nangyari? More than 500 billion pesos ng ayuda here, ayuda there. Wala na. Kasi mali at hindi nararapat na ginagawa yan kung gusto nating umunlad ang bansa. Ang ayuda ay ginagawa 1 time, 2 times sa mga extreme calamity and emergency crisis situation. Pero kung tinipon mo ang 500 billion, nako, napakalawak ng mga irigasyon na na-repair, napakaraming kalsadang farm-to-market road at hindi farm-to-pocket road ang naayos at ang mechanization of agriculture upang maging ma-improve at ma-collectivize ang malalaking mga maliliit na mga lupain at gobyerno ang magpupundo para sa malakihan at malawakang produksyon ng palay, mais at mga pagkain. Ang 500 billion is more than enough to do that. Para magsimula ng magandang inisyatiba sa modernisasyon ng agrikultura at pagpapalawak ng mga infrastruktura sa school buildings, health centers at pati na po sa ating mga
market roads na kailangan po sa agricultural development. So, yan ay kasalanan ni Duterte? Hindi po yan pwedeng ganon ang pananaw natin. Kaya po lumalala at lumalalim at lumulupa ang krisis natin sapagkat mali ang pamahalaan. So sasabihin nyo, ang tao ay hindi umasa sa pamahalaan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tama. Correct. Pero ang taong gumagawa, kapag mali ang namamahala, walang patutunguhan ng kanyang pagsusumikap. Sapagkat lulugmok ang lipunan because ang programa, ang direksyon at ang resources kung paano dalhin at saan dadalhin ang lipunan at bayan, nanggagaling yan sa direksyon na inilalatag, kinukumpas ng pamahalaang umiiral. I hope you understand that December 21. Yes. Yan po. Ano ba yung December Pinura na 21 ni na Iron yan, Vlogs. Hayaan mo na siya. Open kasi ito eh. So malamang nakita nilang ka Eric Celis, nag-subscribe sila para makapasok dito. That can be possible. Opo, that can be possible. Kasi biglang sumikat ang channel na ito dahil sa inyo eh. Mantakin mo, in 1 week's time, mga 8,000 ang nag-subscribe dito. 9,000 na. Kasi nang pinabayaan ko ito, may 13,000 subscribers ito. Ngayon, we are more than 22,000 subscribers. And we are still counting. So, klaro Yes. malinaw ang ating talakayan. Ang krisis sa politika na ang nagpapasimuno at nanggagatong at nagmamaniobra at nagpupundo ay si Marcos, ang kanyang alipores at ang kanyang kasamahan na si Lisa, ang asawa niya, at si Martin. At kasama ang mga komunistang teroristang grupo ng CPP, NPA, NDF at ang mga bulok na mga survivors ng politiko ng Dilawan Politics. Ang lahat ng ito ang pinagmumulan kung bakit politically unstable ang ating bansa. At kapag hindi maganda at maayos ang sitwasyon pampolitika sa isang bansa, ang ekonomiya ang unang tatamaan yan at sasadsad. At lalala. Kapag naglala, Yes. lumala at lumalim ang krisis sa ekonomiya, pwedeng i-take over ng crisis sa ekonomiya ang crisis sa politika or pwedeng magsabayan at pwedeng mangyari ang social unrest na pwedeng sumabog sa isang malawakang pag-aalsa o pagbangon ng mamamayan upang baguhin ang gobyernong umiiral. Yan, maraming salamat Maylin Akusta sa pakulay po ninyo. Salute ka Eric, laban lang po. Basta I encourage you huwag niyo pong murahin si December 21 at sabihan niyo siya na kung may iba siyang paniniwala, he can leave the forum. Huwag siyang mag-insist nang wala sa katotohanan at mga paluktot na pananaw niya. Dapat huwag Pero mo huwag niyo po manood siyang sa'yo. murahin, please. December 21 na. We will be strongly committed to our conviction but we are still responsible for our opinions. Ayos? Okay. Thank you sa inyo Babalikan ko po ito. May maraming nagsasabi at nagsasuggest mga kababayan na ang ating live should be done dapat daw mga umaga, mga 11. Tapos sa gabi din mga 11. I'll try to do that pero mamayang hapon I'll try to go live mga 5:30 to 6:30. Ganon pa rin ganito muna. Tapos i-try ko next na baguhin natin ang live. Mag-suggest po kayo sa chat kung anong magandang live time natin para yung forum natin na with ka Eric ay tuloy-tuloy. Maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay. Yes. Huwag po tayong tumigil na manawagan Correct. dito sa pagpapakulong kay Franz Castro. At dapat arestuhin na ito ng Philippine National Police o ng National Bureau of Investigation. Huwag tayong tumigil na magtanggol at manindigan para respetuhin ng gobyerno ni Marcos na ito ang mga karapatan ng mamamayan. The moment we keep silent is the moment that our democracy and freedom will die. Huwag nating hayaan yan. Dapat may backup channel kayo ka Eric sakaling pag-inita na ito nila ng mga sindikato ni Marcos nila Tambaluslos at ni Lisa. Thank you for that Eden Espaldon. Oo nga, kasi pwede nga itong i-report at kahapon nga biglang nawawala ang internet sa signal area ko kasi pwede nilang matukoy kung saan ang location ko That is a very good suggestion. Good morning ka Eric and Doc Lorraine Attorney Marlon, number 18, Ipanaw Sambayanan. Sa lahat po na nagpadala ng chat messages, rest assured, pasasalamatan ko po kayo in prayer and solidarity. Babasahin ko po yan. Apurado bibet, maayong buntag ka Eric. Nalate ako ng pagpaminaw. You can go replay po. Ang kapal niya ni Franz Castro. Mardigo.
Jessica Cantor, perfect time ko po ito kay Eric. Kalalabas from work from California. Thank you, Jessica Cantor. You can always have a replay. Pag nag-replay po kayo, share, inform, and promote ang mga videos. Lois, Creative Solutions, change your VPN ka, Eric. Yeah, I will request my volunteer staff, Luis, to do that. Virus, Tibuok, Kalibutan, Rismakin, mabuhay ka ka, Eric. Jaan, OFW. Ani Joe, megaphone ka, Eric. Magkano? Mag-donate ako para Mabuhay magbigay ka, ng mga Eric. tao. Idol kita. Mayroon tayong megaphone. May makukuhanan tayo niyan. Turquoise Blue, hindi ka po nag-iisa sa laban mo sa korte. Kasama ka po sa panalangin namin araw-araw. Thank you, Turquoise Blue. Lady Sheila TV, may aga sa inyo mo ka, Eric. Lucis Family watching, thank you sa mga kapamilya ko. Magkita-kita tayo mamayang hapon, 5:30 mo na muli si Eric, ka Eric. Then bukas Sabado, mayroon po tayong sasamahan na pagtitipon, nationwide coordinated upon the initiative and call of Pastor Kibuloy and Kingdom of Jesus Christ at ng SMNI ang tatag kalinisan, tatag ng bayan. Okay. Ayun, ng tagline, kalinisan, tatag ng bayan. Ako po ay sasama dyan po sa coastal cleanup sa may Manila Bay. Hindi po kasalanan ni Digong bakit naging madumi ng Dolomite Beach. Ang may kasalanan dyan, ang nag-succeed na administrasyon. Bakit hindi nyo inalagaan yan? Naging beach yan ng mga mahihirap dito ng mga pamilya at mga taong bayan sa Maynila. Hinayaan nilang bulukin ng basura muli ang Dolomite Beach sa Manila Bay. Tutulong po kami bukas sa panawagan ni Pastor Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ at ng SMNI, kalinisan, tatag ng bayan, nationwide simultaneous clean up, lalo na po sa mga coastal and river areas natin. All over the country po, ay mayroong mga local chapters ang Kingdom of Jesus Christ Ministry at ako po ay makikisama dito sa Metro Manila. Maraming salamat mga kababayan. Naway manalig kayo na magkakaroon ng totoong pagbabago sa ating lipunan at ang pagkakaisa ng mamamayang Pilipino ay malapit-lapit na pong maganap sa pagtindig para sa pagbabago sa nabubulok na pamahalaan ng ating bayan under Marcos Jr. Be strong, keep the faith, love our God, love our family, and our children. Thank you, Annie Jo, sa pakulay at pahabol. And serve our country and our people in whatever way you can contribute. We can never go wrong in our mission in life. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino at para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ka Eric, signing off for now. See you later. Mabuhay, Mabuhay, mag-ingat Ka kayo Eric. palagi. God bless you.